Opo. So, hindi pumunta kami dito ni Yorme kasi nga, itong biyata, notorious sa accident. Kawawa na yung mga na-accident. Iyan na ba ito? Madami naman yan. Laging nananakaw yung sabi nga si Yorme, common sense lang naman sabi nga o di welding na lang natin pag hindi naman nakaw. Diba? Kasi dinadahan-dahan yung paglulusen ng nung mga railing. Anong Wilson? Yabe tubo daw. Yabe. Yabe tubo. Sinatsaga talaga. Sinatsagaan nila. Kasi hindi madali Nakita mo naman, talagang solid, di ba? Pero talagang dinadaan siguro, mga ilang araw nilang dinadaan. Tapos pag maluwag na, yun na. Matanggalin na. Ingenuity ang tawag yun. Mabilidad. Abilidad talaga ang Pilipino Pero, ang solusyon na yan doon, sabi nga ni Yorme, na gagawin na namin yun. May bago tayong district engineer. Si district engineer Alvin. May welding na lang. Wala na tayong ibang solusyon. Yun na lang. May timeline ba tayo sa Ngayon na, papagawa ko na ngayon. Papagawa ko na ngayon. Kaya just nasabi mo na yung fast track ng DPWH, ano po ba yun? O yun, sinasabi ko sa iyo noong isang araw nung tinatanong ko ako. DPWH is into it, especially Secretary Vince Dizon. Now, we would like to thank the DPWH na tinugunan agad yung kaligtasan ng aming mga tagalungsod ng Maynila at saka yung mga dumadako dito. Remember, this is a bypass road going to San Juan and Quezon City. Usually, Aurora ka nung araw, doon sa lugar mo, Pat. Doon ang daan. But this is a very important bypass road. So a lot of vehicles passing through this bridge. And safety of the people who's driving is the utmost concern of the city government. Natutuwa naman talaga kami kay Secretary Vince, kila DE, na ikinabit, tapos lalagyan pa ng mas magandang kapit. Kapit na to, Pat. Pag yun natanggal pa, Yorme, ibang klase na yun. Concern ko lang. Babala sa mga junk shop na namimili ng mga ng DPWH dito sa Manila. Ay, nako, generally, not only to DPWH property, no? Ang isang nakaw na gamit ay pag binili, may batas yung nagsasabi yung anti-fencing. Mabigat po ang kaso noon. Hindi lang po magnanakaw ang kinakasuhan, pati po yung bumili. Mano pa yung pandagdag sa bigat kung ito yung property ng pamahalaan. Remember, all this is infrastructure, materials installed in public places done by government is pag-aari ng pamahalaan. Kaya mag-iingat sila. Hindi araw-araw Pasko sa magnanakaw. May Pasko rin sa pulis. Hindi nga yun, dapat matakot sila kay Yorme kasi pati yung liability sa mga na-aksidente dito, pwede silang makasuhan. Pwede. Kaya ako matakot na sila. By the way, Yorme, nagpadagdag din tayo ng reflectorized na pintura. Lalo na yung area na madagas na talagang para paggabi, talagang may added safety measure pa tayo. So, gagawin na rin yun ngayong araw. Sir, Mayor, context lang. Kumusta yung integrity ng bridge? Gano'n na ba tumatagal? Ano na to? Siguro mga 15, a little less than 20 years. Ito yung nagtahan interlink na alala mo nung araw. Tapos, through the years, katulad yan nakikita yung Skyway. So, malaking bagay talaga to para sa Maynila. Kasi nakaka-access kami northern part of Metro, southern part of Metro through this. Lalo pa yung ginagawa dyan na duktungan, yung Middle City Skyway. Ibig sabihin, kung dati-rati east-west lang yung aming Skyway, meron kami north-south. So, napakalaking bagay itong mga bridges, mga katulad itong Biata, Skyways, kasi makakadagdag to sa solusyon sa trapiko sa Manila. Saka ulitin ko lang, tungkol naman sa mga bridges, yung integridad ng mga bridges, ang kabilin-bilin na ni PBBM, talagang kailangan i-evaluate natin. Kasi marami sa mga bridges, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Yung ginawa nyo sa Dimasalang lately. Kailangan talaga yan, i-review, i-check. Tapos, kung kinakailangan na, i-retrofit yan.
kailangan i-retrofit yan ng mabilis. Kasi, safety lagi. Yun ang pinaka-importante lagi kasi. Kaya nga ako napansin nyo, yung nasunog na pusto sa Ortigas. Sa Ortigas sa EDSA. Tsaka ito dati din. Di ba kailangan mabilisan ang pag-check dyan, tsaka pag-retrofit kung kinakailangan. So yun talaga ang kabilin-bilin ng Pangulo. Hindi tayo magkukompromiso ng safety. So, retrofit din itong yata. Hindi naman. right now, mukhang hindi pa. Railings Ngayon, yung railings lang talaga ang problema. Pero, ano talaga, iba talaga kapag ang mayor ang kausap mo. Kasi ang mayor, laging solusyon, common sense. Simple, may diskarte lagi ang mayor sa mga problema. Di ba, isipin mo, 2021 pang ninanakaw yan. Ang DPWH, palit ng palit. So, hindi man lang naisip dati na napakasimple lang yung solusyon, i-welding lang. So, nagpapasalamat tayo kay, Ano bang status dati? Para lang may context tayo. Ba't mabilis ka na nakaw? Hindi naka-welding? Hindi naman siya mabilis naman manakaw. Hindi naman talaga naka-welding. Pero mahirap siyang tanggalin. Ang problema nga, alam mo naman, makikita yung ibang mga kababayan natin, dinadahan-dahan nila yan. Gabi-gabi, nagpupunta sila, sinatsagaan nila, ilayabi tubo nila yan. Hanggat na lumuwag, siguro after 1 week, babalikan nila, ayun, pwede mo. So, pero yun nga, it takes really yung diskarte ng isang mayor tulad ni Yorme para magbigay ng mga solusyon na common sense. Diba? Kaya lang, minsan kasi yung mga ibang, minsan sa DPWH, syempre, pagit lang sila ng pagit, di ba? Pero ngayon, ang sabi ko nga, sundin natin yung common sense solution ni Yorme. Spot na lang, di ba? Iyan na lang, Upward. welding na lang. Para hindi na, pag yun naman, natanggal pa, matindi na yun. Timeline ko pala kailan natin matatapos. Ay, tapos siya. Baka overnight, tapos siya. Hindi, nabalik na lahat. Kabalik na natin. Nabalik na lahat. Kompleto Mabilis na yan. kumilos to. Kailangan sabayan natin si Yorme sa bilis kilos. Tinanong niya ako